Naglabas ng kanilang argumento ang prosekusyon, abogado ng mga biktima at ang depensa sa confirmation hearing ni dating Pangulong Duterte. Ang kampo ni Duterte umapela sa ICC na pauwiin na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunsad. Angela. Yes, Mate and Bok, nandito pa rin ako sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Itong lugar ko ay ang mismong media center kung saan kami dito ay nanonood ng ongoing na submission of merits mula sa prosecution. So ang nagsasalita ngayon doon, Bok and Mase, si Senior Trial Lawyer Julian Nichols, at dito marami siya mga ipinunto tungkol nga dito sa para malakas yung kaso against former President Rodrigo Duterte. Now, sa pag-uumpisa ng confirmation hearing, ipinaliwanag ni Pre-Trial Chamber 1 Presiding Judge Yula Antonuela Motok na naayon sa Rules of Procedure ang pagpayag nila na hindi dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig. Binasa sa hearing ang charges para kay Duterte kabilang ang 2 counts ng murder at isang count ng murder and attempted murder na nangyari noong alkade pa siya ng Davao City hanggang sa maging presidente ng Pilipinas. Binigyan ng tigkalahating oras ang prosekusyon, abogado ng mga biktima at ang defense team ni Duterte para magsalita. Sa opening statement ng prosekusyon, binigyang diin nilang responsable si Duterte sa mga aligasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayan Niang. Confirmation hearing against Mr. Rodrigo Roa Duterte is a reminder of the court's unwavering commitment to its mission to investigate and prosecute individuals for the most serious crimes of concern to the international community and to bring justice to the thousands of victims of the mass crimes and atrocities perpetrated in the Philippines. It is also a reminder that those in power are not above the law. Sunod naman ang binigyan ng oras ay si Common Legal Representatives of the Victims o yung mga abogado ng mga biktima. Nagsalita dyan si Human Rights Lawyer Joel Buntuyan o Butuyan. Ipinahayag ni Butuyan ang matinding pagkadismaya ng pamilya ng mga biktima dahil wala si Duterte sa pagdinig. 1 taon na raw nakakulong si Duterte pero wala pa rin kapayapaan sa kaanak ng mga biktima. Narito naman ang pahayag ni Attorney Joel Butuyan. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. Ayon naman sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, naaayon sa ebidensya ang pagdedesisyon ng korte at hindi sa pamumulitika. Ang estilo daw ng liderato ni Duterte at ang pagmumura ay pagpapakita umano ng pagiging bukas at sincero nito. Kasunod niya ng pagpasaring ni Kaufman o sa Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind. Apela ni Kaufman sa ICC ibasura ang mga alegasyon kay Duterte. Ito ang kanyang sinabi.
We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Ibinunyag naman ni Attorney Kaufman na nakakuha sila ng dokumento mula mismo sa prosecution team na magpapatunay na aktibong tumutulong ang pamahalaan ng Pilipinas para madala sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw sa nabunyag na dokumento ang di umano'y transcript ng tawagan sa telepono ng 4 na partido. Isa pa raw sa nasabing individual ay nagyayabang na siya ang umaaktong silent partner ng Pangulo sa naturang operasyon. Bukas ay February 24, pangalawang araw po yan ng confirmation of charges hearing para kay Pangulong Rodrigo Duterte at aasahan po natin of course yung continuation of prosecution submissions on the merits at ang Victims Council submissions on the merits as well. So yun yung mga abangan natin bukas. Balik muna sa inyo dyan, Bok and Mase. Angela, layman's question lang. When you say or when you talk about submissions on the merits, I think ang gumagawa niya ngayon is yung prosecution for the last Yes. session. Oo. What exactly are they doing or what exactly are they presenting? Parang nagpe-present sila ng mga ebidensya upang pagtibayin yung mga alegasyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Actually isa sa mga sinubmit no ng prosecution kanina ipinakita yung if you can remember na nagpunta ng Hong Kong si Pangulong Rodrigo Duterte at doon ay may mga pagmumura na sinabi siya against ICC. Ipinakita nila yon doon sa kanilang presentation ng merits of the case, no? At sinabi nga nila, eto si Duterte 3 days before siya makuha ng ICC, nagmumura pa siya. So ano yung sinasabi nila na unfit na siya, no? He cannot stand trial. 3 days before that nagmumura pa siya against ICC. So isa yan dun sa mga merits, no, yung pagpapatibay ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin diyan Bok and Mase yung naging mga interview kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isang congressional hearing. Ipinaskil doon sa kanilang mga presentation kanina yung isang conversation between Chairperson Fernandez. I'm assuming this is Congressman Dan Fernandez at that time. Ang tanong, so you really did plant evidence? Ang sagot ni Mr. Duterte, well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. So pinapakita nila na bilang isang mayor, marunong nga magplanta ng ebidensya itong si Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yung mga ilan sa mga merits, no, o yung pagpapatibay ng kaso na ipinapakita ng prosekusyon na dito sa harap ng pre-trial chamber. So, Bok, although hindi pa ito yung mismong trial proper, No. partial na paglalatag na ito ng ebidensya. Yes, oo, Partial paglalatag. oo. Yes, partial na paglalatag ito para ma-determine ng mga judges dito sa pre-trial chamber kung meron ba talagang sufficient ba talaga yung ebidensya ng prosecution to move forward to a full trial. Other than that, pag hindi nakita ng mga judges, no, na hindi insufficient itong mga ebidensya na inilalabas ng prosecution, walang magiging trial na mangyayari. Or if ever there's a third option na pwedeng mangyari, ibalik sa prosecution yung mga evidence para pagtibayan pa ito or maghanap ng iba pang ebidensya or baguhin yung kaso, something to that effect. So yun yung mga ginagawa. So again, tama ka dyan, Bok, hindi pa ito yung totoong trial kasi nga kumbaga tinitingnan muna nila kung may sapat bang ebidensya ang prosecution na para pagtibayan itong kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Angela, yun sa akin, medyo lilihis ako doon sa technicalities. Hanggang anong oras natin inaasahan na matatapos yung confirmation of charges ngayong araw at saka may sightings na ba tayo so far ng family ni FPRRD? Kasi since kanina parang wala pa tayong nakikita. Oo. Well, mga 4 tapos na yan. Actually, nandito kami sa media center. Hindi na umaandar yung live feed namin dito. Pero kung bumaba ako dyan sa may court, for sure ongoing pa yon. At tomorrow, ganun pa rin. Very strict sila sa time. On time sila nagsa-start. Kapag sinabing break, magbe-break din sila. Doon sa tanong mo kung may sightings ba ng any family members of Duterte, wala.
no? To be honest, wala tayong nakita dito at kasi una na nga sinabi na during this period of trial, itong confirmation of charges ay walang maaaring bumisita kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. So and we also saw na last week kakauwi lang halos si Vice President Sara Duterte dito doon diyan back at home, no. So talagang wala pa ditong makita na pamilya, no, o miyembro ng pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nandito lang of course yung Filipino Legal Counsel niya, yung team, no, sila Attorney Sal Panelo, sila Executive Secretary Medeldea, sila Martin Delgra, si Silvestre Bello III. Ito yung mga notable personalities na nakita natin na mga kaibigan, dating gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumatayong Filipino Legal Counsel. But of course, according to Attorney Sal Panelo na nakausap din natin kanina, they're here lang for to observe nung nangyayari nga dito sa court, no. So sabi niya after this proceeding which is until Feb 27, magmi-meeting na lang sila nila Attorney Kaufman and his team to talk about what happened today. But overall, sabi ni Attorney Sal Panelo, happy naman siya doon sa mga ginawa ni Attorney Kaufman, yung mga pinresent yung opening statement niya kanina dito sa ICC. Ang sinasabi lang niya tungkol doon sa kabilang panig sa prosecution, mga lumang tugtugin na daw yung mga sinasabi nila. Kaya hindi na daw siya naso-surprise pa doon. At tinanong ko rin pala siya kung when was the last time he saw or talked to former President Rodrigo Duterte. Sabi niya, actually hindi ko siya nakausap pero last time na nakita ko siya, kumaway ako nung nasa Hong Kong. And if you can remember, sa Hong Kong yun yung time na naaresto nga siya, di ba? Nag-start yung pag-aresto sa kanya. Tapos sabi niya, nakausap niya si Vice President Sara Duterte before siya pumunta dito at sinabi lang daw sa kanya, you have a chair, no, reserved chair there sa media gallery to observe the confirmation of charges and good luck. Yun lang daw yung napag-usapan nila. Angela, kasi it's day 1 out of 4 days itong confirmation of charges hearings eh. And itong day 1 medyo malinaw kasi yung hatian dahil di ba you started with the reading of the charges tapos opening statements and then now you have the submission of merits. Yung the next 3 days ba merong structure pa yan or ano na lang yan, tuloy-tuloy na lang yan ng submissions of merits by the prosecution and the defense? Okay, so tomorrow, continuation of prosecution submissions on the merits. Tapos pangalawa, Victims Council submission on the merits. Sa Feb 26, which is Thursday, ito man yung pagkakataon ng defense na mag-submit ng kanilang merits on the case. Sa Feb 27, continuation ito kung hindi matapos ni Kaufman yung kanyang presentation ng merits pag sa Thursday, sa Friday pwede siyang mag-continue. And after nun, closing statements na summarization of what happened, closing statement from, of course, the prosecution, the defense, and of course, from the legal counsel of the victims. At saka, merong isang gagawin lang doon after nito, yung hearing on the review of detention. When in fact naman, according din naman kay Attorney Nery Colmenares, standard procedure ito na talagang every 100 days, nire-review ng ICC, whoever kung sino man yung nakakulong dun sa ICC Detention Center, nire-review ng chamber yung detention facility ng isang nakakulong. So yun yung mga mangyayari. But of course, alam naman natin, hindi pa tayo makaka-receive ng any ruling regarding the confirmation of charges because it is within 60 days. Tsaka pa lang tayo makakakuha ng kumbaga ng result mula sa kanila kung puproceed ba tayo sa trial or not. Okay, so Tuesday is presentation ng prosecution, Thursday presentation naman ng depensa. Yes. And then on Friday, Yes. the last day, will generally be closing statements. Oo. Pero kung yun nga, sabi ko kanina, kung hindi matapos si Kaufman, pwede pa siya, meron pa siyang schedule dito na continuation ng submission ng merits ng defense. If Okay. ever. Okay. Okay. Alright. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro. Nagtipon-tipon sa tapat ng ICC ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila dumayo pa para sabay-sabay nilang panoorin ang confirmation hearing. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Vigilante, Mac Ortiz. Mac, ano bang nakikita mo dyan? Marami pa bang mga supporters? Kwentuhan mo naman kami. Okay, Brooke, actually kakapasok lang din sa ICC nag-charge
nag-charge ako ng battery para makapag-live report. Bago tayo umalis dun sa labas, ang sabi ng at ang mga nagsusuporta kay former President PRRD, after daw ng confirmation ng hearing ngayon, ay pupunta sila doon sa tinaguriang Duterte Street, kung saan doon ulit sila magtitipon-tipon kasi marami pa daw na mga taga-suporta na pupunta ron. May mga nakausap din tayo ng mga Duterte supporters, ilan sa kanila kinakabahan sa posibleng maging desisyon ng ICC. Ang ilan naman ay hindi natuwa kasi tinatawag silang mga clones. Sa ginawang statement ni Attorney Joel Butuyan ng Legal Counsel ng representative ng biktima ng war on drugs. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. So far, masaya at the same time malungkot, pero masaya ako dahil they will know, mapapatuyan na yan nila na si President natin, former President Duterte, his involvement sa mga pinagbabato sa kanya is part of his program in the government. Hopeful po kayo na mapapawalang sala. Honestly, I'm not so sure because maraming, but never know. We love Tatay Digong. We love his legacy. Hindi kami gago. Hindi kami sunod-sunod lang na walang prinsipyo. So, and they called us clones. Gumagawa daw si President Duterte ng mga clones. I don't want the terms he used there. You're positive na mapapawala ang sala po si tatay? I have a motto in life. Hope for the best, expect for the worst. Mac, can you hear me? Yes po, kasi po. Okay. So, kasi mga soundbites na pinakita mo, parang hindi ganun kasolid ang kumpiyansa ng mga pro-Duterte na mapapawalang sala ang dating Pangulo. Tama ba ang intindi ko? Hindi ganun kasolid ang kumpiyansa? Yes, Bok, parang kinakabahan po sila. Yun po yung mga soundbite na nung nagtanong-tanong tayo dun sa mga supporters ni former president. Pero hopeful pa rin po sila na kumbaga mapapawalang sala po si former President Rodrigo Roa Duterte. Bok. Pero Mac, medyo mahaba-haba pa yung aantabayanan natin hanggang February 27 pa. Ano daw ba yung naikwento sa'yo nung mga nandyan na supporters ni FPRRD? Ano ba yung plano nila? Dire-diretso ba to hanggang matapos yung confirmation of hearings, yung kanilang activities? Tama ka dyan, Mase. Sabi nila hanggat may hearing, nandito sila para sumuporta, tuloy-tuloy pa rin. At may mga inaasahan pa sila ng mga darating na ibang mga supporter galing sa ibang part ng Europe. Kasi may mga dumating galing Austria, may dumating na galing United Kingdom. At ayon sa mga nakausap natin, mas marami pa raw sila habang patuloy na dinidinig ang hearing dito kay former President dito sa ICC. Yun muna latest dito sa... Yeah, I was going to ask you about that kasi parang yung sa video mo, hindi ganun karami yung mga supporters ng dating Pangulo kumpara doon sa mga nakaraang mga aktibidad ng ICC. So, meron pang mga parating. Kanina, Bok, almost siguro sa estimate ko, siguro 100-250 persons yung nandun sa area or dun sa vicinity ng ICC steps. Pero meron ding ibang mga kababayan natin na nagsuporta ni former President na nandun na nag-aabang sa Duterte Street dun sa detention ng ating dating Pangulo. Okay, maraming salamat. News 5 Vigilante, Mac Ortiz. Sama-samang pinanood ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings ang unang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang panawagan nila, managot si Duterte para hindi na raw maulit ang patayan noon sa kanyang termino. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Duterte panagutin! Duterte panagutin!
Yan ang panawagan ng mga kaanak ng biktima ng umano'y extrajudicial killings ng war on drugs ng Duterte administration. Nagsama-sama sila ngayong gabi para panoorin ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero bago magsimula ang pagdinig, ipinakita pa ng pamilya ang larawan ng ilang biktima ng EJK. Taon na raw ang kanilang binilang at lumipas, pero hindi pa rin daw sila nawawalan ng pag-asa na makamit ang hustisya. Kaya naman malaking bagay raw ang pagdinig sa kaso ni Duterte sa mga kasong crimes against humanity. Kahit papano, may kunting pagsilip ng hustisya. Dahil kung dito lang tayo aasa sa Pilipinas, wala po tayo talagang maaasahan. Dahil wala silang kooperasyon sa mga biktima. Kaya ang saya namin, may pagbukas ng hustisya sa ICC. Disbayado naman ang ilang kaanak ng mga biktima na hindi humarap si Duterte sa pagdinig. Naniniwala sila na malakas at maayos ang kondisyon ng dating Pangulo para maintindihan ang kanyang kaso. Strategy lang nila yun. Ayaw lang nila siguro umupo dahil ayaw siguro niya makita sa madla na matanda na siya. Kaya siguro ayaw niya nang humarap. Parang baka napahiya na siya. At saka, ang hiling namin sa kanya, magpalakas siya. Dahil marami pang haharapin ang kaso niya. Nagpalakpakan naman ang mga kaanak ng humarap at magsalita ang legal representative sa ICC ng mga biktima na si Attorney Joel Butuyan. Sa kanyang opening statement, mahalaga raw na matuloy sa paglilitis si Duterte para maisiwalat ang record ng mga pinatay sa kanyang termino at hindi na ito maulit. Lumahok din ang ilang mga naulila sa isang art therapeutic action sa Commission on Human Rights, kasama ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Paraan ito para maihayag nila ang kanilang pangungulila. Mahalaga raw kasi na maproseso ng mga biktima ang kanilang trauma, lalo't muling natatalakay ang madugong patayan sa Duterte drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sama-samang nanood ng hearing sa Davao City. Lalaki pinilit buksan ang kotse ng babaeng motorista sa Cavite. At ang K-drama superstar na si Kim Son-ho may na-meet ulit sa Pilipinas. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pumalag si Congressman Pulong Duterte sa confirmation of charges ng kanyang ama sa ICC. Giit pa ni Pulong, selective justice lang daw ang kanilang pinapairal. At live mula sa Davao City, aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pa ang sinabi ng kongresista? Bok Mase kinwestiyon ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang jurisdiksyon ng ICC hinggil sa confirmation of charges ng kanyang ama. Sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na maitatawag bang crimes against humanity ang pagsugpo sa kriminalidad sa sariling bayan. Muli rin niyang iginiit na matagal nang umalis ang Pilipinas sa Rome Statute. Dagdag pa ni Pulong, hindi ito hustisya o accountability kundi selective prosecution. Dito naman sa Davao City, walang anumang programa o aktibidad na isinagawa bilang suporta sa dating Pangulo. Sa kasagsagan nga ng kanyang confirmation of charges hearing kanina, abala ang ilang mga Davaoenyo at supporters sa panonood sa live stream. Giit ng ilang taga-suporta, hindi totoo ang mga paratang sa dating Pangulo na mamamatay tao siya. Ang ibang supporters naman naniniwalang bias ang paglilitis ng ICC sa kaso ng dating Pangulo.
Bok Mase sa ngayon ay tahimik na nga dito sa City Hall ground ng Davao City. At may nakausap nga tayo kanina ng mga supporters ni Digong na pumunta dito sa lugar na nagbabakasakali kung meron bang programa para sa dating Pangulo para susuporta sila. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa inyo, Bok Mase. Maraming salamat, Bril Montalvo. Bumanat naman ang palasyo sa mga sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa confirmation hearing. Kaugnayan ang pag-aakusa ni Kaufman na kumikilos raw si Pangulong Bongbong Marcos na ma-neutralize umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang kalokohan daw ang pag-aakusa ni Kaufman sa Pangulo. Mukhang si Kaufman pa raw ang merong umunong severe cognitive impairment. Nakalimutan daw kasi ni Kaufman na private citizen pa lamang si Pangulong Marcos nang ihain ng mga kasong crimes against humanity kay Duterte sa ICC. Banat pa ni Castro, hindi marunong maglahad ng klarong depensa si Kaufman para sa kanyang kliyente. Binanggit din ni Castro ang pag-amin noon ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa isang interview na pumatay umano si Duterte ng isang tao mula sa helicopter. Dagdag pa ni Castro, dapat daw alamin ni Kaufman ang katotohanan ng kanyang kaso sa halip na mag-focus sa aniyay political rhetoric. Showbiz tonight na tayo. May ni-reveal sa Good Morning Kapatid si Sofia Trezona tungkol sa kanila ng kanyang mom and former sex bomb member IZ Trezona. Pero bukod dyan, napasample din si Sofia. Ay, talaga naman pala. Grabe yung show natin pang maritres. Oo, pang-apat naman na tayo. Napasayaw si Sofia ng sex bomb sa Mare 3 segment ng Good Morning Kapatid. Pero doon na nga tayo sa big reveal ni Sofia. Say niya, nag-uusap pa rin naman sila ng kanyang mommy IZ. Bago yan, nag-post pa nga si Sofia ng text conversation nila ni IZ na mahal pa rin nila ang isa't isa. Sa gitna yan ng pambabash kina IZ at Mr. niyang si Alvin Aragon dahil sa mga paniniwala nila. On the other hand, binida rin ni Sofia na todo support naman sa kanya ang biological dad na si Michael Navarro. In fact, tutok na tutok pa nga si Michael sa guesting ng anak niyang si Sofia sa Good Morning Kapatid. I'm constantly talking with my mom with regards So, sa hindi lahat naputol yung nangyayari. pag-uusap niya ni Hindi IZ? po talaga naputol. Si Papa mismo nagsabi sa akin na, uy, uwi ka dito, birthday ko, ganyan. I went there, tapos nagulat ako yung sa mga kamag-anak namin, sa mga friends niya na, uy, yung dalaga ko, ang ganda na, ang laki-laki na. Kaya More showbiz scoop sa aking pagbabalik. Susunod, viral ngayon sa Cavite, lalaki tinangkang buksan ng kotseng hindi naman sa kanya. At K-drama superstar na si Kim Son-ho may fan meet ulit sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Matindi naging takot ng isang motorista nang magpumilit ang isang lalaki na buksan ang kanyang kotse sa Cavite. Napag-alabang may problema sa pag-iisip ng lalaki at naglaya sa kanilang bahay. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Pagmasdan mabuti ang lalaking ito, pilit niyang binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Sinubukan siyang businahan ng driver. Hinampas din ng babaeng driver ang salamin para sitahin ang lalaki. Pero ginaya lang siya ng lalaki habang patuloy na binubuksan ang pintuan ng kotse. Sa takot, pinaandar na ng driver ang kanyang kotse pero hindi bumitaw ang lalaki. Bandang huli, naiwan na rin ang lalaki pero ang biktimang motorista nanginig sa takot. Agad nag-viral ang video na ito na nangyari sa Bacoor, Cavite. Nakilala ng News 5 ang lalaki na si alias Joel, 33 years old. Napag-alaman din nating taga General Trias, Cavite siya at February 17 pa nawawala. Kwento ng tatay ni alias Joel, may problema sa pag-iisip ang kanyang anak at pabalik-balik na sa mental hospital. At nang gumaling,
Umuwi raw ito sa kanyang kapatid sa General Trias para magbakasyon. Layas-layas siya, sir. Lumayas pa siya ba? Hindi, siguro naligaw siya, sir, kasi bago pa kami dyan sa anak ko. Pag alis niya, hindi na siya nakabalik. Humingi naman ng pangunawa ang mga magulang ni Joel sa nagawa ng kanilang anak. Nagpapasalamat din sila dahil hindi ito sinaktan. Nangyagawa na sorry, may sakit siya sa utak. Sorry sa kanila. Sa ngayon, dinala na raw nila muli sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong si alias Joel. Sinubukan din namin kunin ng panig ng babaeng motorista pero hindi pa siya sumasagot sa aming tawag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kritikal ang isang lalaki matapos barili ng pulis sa Calaca, Batangas. Nasa pulpa sa cellphone video ang ugat ng insidente. Base sa investigasyon, lasing ang biktima nang bigla niyang harangan ang sasakyan na minamaneho ng pulis. Pinagmumura ng biktima ang pulis hanggang sa magkaalitan ang dalawa. Akma raw na dudukutin ng baril ang biktima pero naunahan siya ng pulis at nabaril sa tiyan. Napaupo sa kalsada ang lalaki. Dinala ng pulis ang biktima sa ospital at patuloy pang inoobserbahan. Giit ng asawa ng biktima, wala siyang dalang baril. Sumuko naman ang pulis sa kanyang hepe at dinisarmahan. May allegation din ng self-defense on the part of the suspect, itong pulis natin. Siya ina-inquest ngayong araw at may kakaharap siyang kasong frustrated murder. Pasado na sa committee level sa Kamara ang panukalang pagbuwag sa travel tax. Inaprubahan ng House Committee on Tourism ang 6 na panukala kabilang ang inihay ni Congressman Sandro Marcos. Hahanapan naman daw ng alternatibong pagkukunan ng pondo ang mga programa ng mga ahensyang paglalaanan ng kita o pinaglalaanan ng kita mula sa koleksyon ng travel tax. Kabilang sa mga maapektuhan ay ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education at ang National Commission for Culture and the Arts. Sa kasalukuyan, umabot ng higit 1,600 pesos ang fixed charges sa economy class habang 2,700 pesos naman para sa first class. Abangan! Pusa sa Pasig City kinaaaliwan dahil marunong magmasahe. At ang K-pop girl group na A-Pink magko-concert sa bansa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mag-ipon-ipon na ang Philo Pandas. May concert sa bansa ang K-pop girl group na A-Pink. Gaganapin yan sa UP Theater sa Quezon City this May 10. Get ready dahil sa March 7 na ang ticket sale. Naglalaro yan mula 4,500 hanggang 14,500 pesos. Ang good news, lahat ng concert goers ay may photo card set, poster at souvenir card. Ito naman ang isa pang bibisita sa Pinas, ang K-drama star na si Kim Son-ho. Muli siyang magpapakilig sa Pinoy fans para sa kanyang fan meet sa Araneta Coliseum this May 31. To be announced pa ang start ng ticket sale. Nakilala si Son-ho sa kanyang iconic roles sa Startup, Hometown Cha-Cha-Cha, and most recently sa latest Netflix series niya, Can This Love Be Translated? At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating papawang pampagood night, isang pusa ang merong kakaibang racket. Marunong siyang mag-mensahe. Mensahe, masahe. Yan ang fur baby na viral ngayon. Parang pro sa pagmamasahe. Talagang tanggal ang pagod ng kanyang fur parent. Tanong ng netizens, magkano kaya ang pa-home service dyan? Biro naman ng ilan kung pwedeng isama sa racket ang kanilang pusa. Diba talaga namang magaling magmasahe mga pusa? Yes. Subukan mo na? Ay, pagka mahilig sila magganon. Ibig sabihin, non-comfortable ang cats. Yeah! And they're preparing Pero, na mag-sleep doon. Parang ginaganon nila. Sweet sila. Just make sure lang na naputol yung kuko nila kasi pag ginanong kanila masakit.
pag mahaba. Ibig sabihin na nun, So, Ate Marcel, oo. microneedling na yun. Ba't nagugulat ka? You need force to do a proper massage. Di ba pag naglalambing sila, parang ganun-ganun lang naman. Very masahe light lang yan. naman. Pero nakaka-relax pa rin. Sige, pagbigyan na natin. Sige, Lunes naman ngayon eh. Gusto ko sa mga heart massage Oo yata nga, eh. ano ba klase gusto mong massage? Thai massage? Ano ba? Kasi pag-usapan yung ganyan bagay. Yan po ang 45 minutos pag-imay sa malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Balitaan sa Public Service. Sa ngalan ni Mayan Los Baños Oroseo, ako si Maricel Halili. Ako lang po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.